ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Doktora Camille Garcia, psychologist and relationship expert. Magandang umaga, Doktora. Hi, good morning, Erwin. I'm back. Oo nga, good morning din po. Samantalahin na natin ito at lubos-lubosin na natin. Baka isang araw, alam mo, Doktora, tayo pinipetisyon pa naman. Nakaw, sa Facebook, pinipetisyon tayo ng mga kalaban natin. Pati ito sa istasyon natin, buti na lang itong mga bossing ko rito, mga MVP na yan, mga Chot Reyes at Lucy Cruz na yan, Valdez, sila ay malawak ang pag-unawa, Doktora Camille. Kaya pinagpaliwanag lang naman ako, nagpaliwanag naman ako sa kanila, okay na. So doon sa mga, kaya samantalahin natin, lubos-lubosin natin, Doktora, baka isang araw mawala itong programa natin, ha? Mawala. Ayun naman. May mga nagpipetisyon ngayon dahil nabubuisit daw, banat ng banat. But anyway, Doktora, dito muna tayo. Okay, sige. Ito problema, malaking problema ni Kapitan na, Doktora, ito, here we go. Dear Sir Erwin, ako po isang kapitan ng barko dito sa Pilipinas lang naman po. Tatapatin ko kayo na dalawa po ang aking pamilya. Isa po rito sa Maynila at ang isa naman po ay nasa Davao. Dalawa po ang anak ko dito sa Maynila, nakasal po ako at isa naman po doon sa Davao. Linggo-linggo po kami nakikita ng aking pamilya sa Davao dahil pagdaong po ng aming barko ay doon po ako natutulog. Hindi po ito alam ng aking asawa dito sa Maynila at nakukonsensya na po ako dahil may sakit po ang aking misis. At baka ilang linggo na lamang po ang kanyang itatagal. Maliit pa po ang mga anak ko dito sa Maynila, edad 14 at 10. Plano ko po, kapag pumanaw ang aking asawa, ay ititira ko itong dalawang anak ko doon sa number 2 ko sa Davao, na mabait din naman po at handang maging madrasta ng dalawa kong anak. Pero paano ko po sasabihin kay Mrs. na meron po akong number 2 at willing alagaan ang mga anak namin kapag siya ay pumanaw na? Okay po ba na sabihin ko sa kanya ito? O baka naman lalong mapabilis pa ang kanyang pagpanaw? Pinapanood ko po kayo gabi-gabi sa inyong replay sa Facebook, sir. Aantayin ko po ang inyong advice. Sincerely, Captain James. Doc, take it away! Okay, unang-una Captain, alam mo, kasi pag yung mga sinasabi natin na terminal ill na ang isang tao. Palagay ko, Doktora, palagay ko. Oo, medyo sabihin na natin na mas nai-stress pag may mga nadidinig na something negative. So, mapapabilis lang? Oo, mapapadali lalo ang buhay. Diyos ko po. Ganun nga, kaya nga iba pag sinabing ganun na merong tinaningan na, hindi na sinasabi dahil kasi ang tendency, mas lalong bumibilis, hindi lang yung sasabihin na, bakit ganun, tinaningan ng 3 months or 4 months, after 5 days, namatay na. Pumanaw na, oo. Oo, so mas mahirap yung ganong klaseng sitwasyon. Siguro, ang mas nararapat dito, ang kausapin, yung mga anak, dahil kasi malaking adjustment ang mangyayari dito Hindi ko alam kung alam ng mga bata, kung talagang sabihin na natin na alam nila kung ano mangyayari sa mami nila. Importante yon. Second, kung sakasakali man na mapupunta sila sa pangangalaga nung si number 2, malaking adjustment pa rin yun. Dahil kasi, Daddy, ibig sabihin ba, matagal mo nang pinalitan si mami, yung mga ganong bagay. So, siguro, kung sasabihin natin tungkol dun sa kanyang misis, let it be na talagang enjoyin niya yung the last few months or weeks na mangyayari. And then yung mga bata ang talagang dapat niyang tutukan dahil napakalaki na magiging possibility na magkakaroon ng gap, magre-rebelde ang mga bata, magkakaroon ng psychological impact na hindi maganda. And definitely, baka magkaroon pa ng hatred sa father, lumayas pa yung mga batang yan. Kahit na sabihin mong maliliit pa sila, pwede mag-isip ng ganun. So, anong payo? Wag nang sabihin ni Kapitan kay Mrs. number 1. Alam mo, totoo yun, Erwin, dahil kasi ang mga ganyan na terminal ill, masyado silang sensitive. Alam din nila yung mga possibility.
alam mo, baka sila pa ang magpilin na sasabihin, wag mong papabayaan ng mga bata, ikaw na ang bahala kung meron kang, kung gusto mo mag-asawa muli. Di ba parang binipili na gano'n? Alam nila, mas sensitive sila sa ganyan. Ang inaano lang siguro nitong kanyang asawa, kaya hindi pa rin bumibitaw kahit nahirap na. It's because hindi niya alam kung anong mangyayari sa mga anak niya. Nako. Captain James, ayaw na paglibog, sir. Ha? Huwag ka nang maguluhan dahil dasal na lang siguro, doktora. Alam ko, dapat siguro ipagdasal na lang ni Captain James, ano? Ay, oo. Kasi alam mo, baka mamaya yung illness niya talagang in pain. Mas mahirap yung in pain yung misis niya, tapos na-stress pang ganyan. Mas lalong nahihirapan yung kalooban, yung mismong physical body nung pasyente, mas lalong nahihirapan. Kaya talagang taimtim na pagdarasal. Huwag naman sasabihin na madali or whatever. It's more of yung to ease the pain na mararamdaman ng kanyang misis. Sabi nga, Higit sa lahat, gumawa siya ng paraan na makipag-communicate siya ng maayos sa kanyang mga anak. Sabi nga nung isang viewer natin sa Facebook, si Julio Bermiser, wag na raw sabihin kapitan. Lahat sila sabi, wag na. Okay, wag na. Oo, malaki talagang bagay na hindi sabihin, Erwin, kasi nga, stressful yun eh. Baka mamaya sinasabi pa Baka lalo lang mapabilis. Oo, mapabilis. Unless kung gusto ni kapitan mapabilis talaga. Tayo nagsasabi lang naman tayo ng katotohanan. Pero totoo yun. Alam mo, yung iba nga parang yung iba nga nilalaso nila doktora para mapabilis. Alam mo, merong tinatawag na assisted suicide. Ay, wag naman yun. Oo, kasi na siya, yung parang ginagamit siya, legal siya for some states sa America wherein yung parang ina-assist na lalo na kung terminally ill, meron tinatawag na assisted suicide. Alright. Anyway, sabi ni JC Tan, wag na raw, Captain James. Doktora, maraming salamat po. Thanks for the advice. Ay, walang anuman. Sa susunod at sa uulitin. Thank you. Okay. Captain James, ayaw na intawon baging sultihan diha sa asawa nimo. Hey, baloko, naglibog ka na. Ano man? Usahay man ko, sir. Naglibog na ko, sir. Usahay, naglibog. Naglibog ka na, oo. Naintindihan ko, naglibog ka na. Wala tayong magagawa, Captain James. Talagang ganun. Anyway, wala na tayong oras. Maraming salamat, mga kapatid. Thank you for tuning in. Good morning. Thank you very, very much. Ako po si Erwin Tulfo, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga, Pilipinas. $8.56 ang Pildex Hot and Cold Water PPR Pipes and Fittings ay gawa sa 100% virgin materials na may German technology kaya maasahan sa tibay. Siguradong walang tagas, madaling ikabit at tama lang ang halaga. Kaya kung kayo magpapagawa ng bahay o planong palitan ng inyong water pipes, ang rekomendado sa inyo, Pildex Pipes and Fittings. Tibay na loob, tibay Pildex Pipes. Para sa mga katanungan, tawagan lamang po ang numerong 559-9986, 559-9997. Bisitahin ang kanilang Facebook page, www.facebook.com /Pildex Pipes. Pasok ang bawat kuro-kuro. Punto. Asintado sa Radyo 5. 92.3 News FM at Aksyon TV.